Mapagpalang araw ng Huwebes mga ka-agri. Ayan po. At nandito tayo ulit sa likod ng kubo. Magpipitas po tayo ng papaya. Ayan po. So nung mga nakaraang araw po, before ng bagyong ano ba yun, Ramil, magtanim po tayo ng papaya guys. Ayan po, yung mga maliliit pa dyan, tapos yung mga nandun. Ang bilis po mo yumabong yung mga damo. Talagang mga unwanted weeds, talagang mabilis talaga silang lumaki. So ito po, sinimulan naman na nating magbunot o mag natural weeding. Kaso lang kailangan nating tuloy-tuloy ito para matanggal natin ulit yung mga tumubo na yan. Pero ang kagandahan nito is kung naman medyo malalaki na yung mga iba nating tinanim na papaya dun. So ngayon po mag-harvest tayo ulit ng bunga ng papaya. Dito po tayo guys, simulan natin dito, banda dito. So nung nakaraang araw po nag-abono tayo ng kalamansi, preparation po para bubunga ulit yung mga tanim natin na kalamansi. Ito po yung sprayan natin ng herbicide, pero ang bilis po dahil pag umulan talaga mga damo talaga ang isa sa mga mabilis talaga na lumaki. Ito yung mga kalamansi natin. Ayan guys, papaya pangsahog ng tinola. Ayan po. Medyo challenge lang dahil wala tayong taghawak ng camera. Pipitasin na po natin. Ito muna sa baba. Ang napansin po natin pagka laging nauulanan tong tanim natin na papaya, lumalaki, mabilis lumaki din yung bunga niya, mga bunga nila. Ayan po. So pitasin muna natin yung mga pwede, pang tinola, pang lauya, pang nilagang kalabaw. Ayan po, pwede natin isa, di ba? Ito po kasi at nagdagdag naman na tayo ng tanim natin na papaya dahil mas maganda na sa akin po sa mga katulad po natin na may ibang trabaho, ibang ginagawa, ibang extra income, pagka hindi nyo po maasikaso masyado o hindi kayang mag hands on po sa farming, sa farm nyo, mainam po itong papaya dahil ito po pag itinanim mo kasi to, hindi po talaga kailangan ng maraming oras o hands on. Kasi ito po pag tinanim mo at nakabuelo na, nakalaki na, naantay mo na lang na bumunga. So yung iba po dito inabunuhan din natin, pero hindi ako totally talaga na nag-aabono. So natural lang po yung pero pagka may extra tayong abono, yun po nag-aabono tayo ng papaya para mas lumaki din yung bunga at saka mas mabilis. Thank God po nakakatulong din to dahil pang dagdag po natin na pang diesel, pambili ng kailangan. So unlike po kasi pagka nagtanim ka ng talong, okra, mga gulay, kailangan po talaga ng hands on, parang bata po yan na alagaan. Pero unlike po pagpapaya po, tulad nito, natumba guys ng bagyong magkasunod noon. Medyo malakas ang hangin yung tumama sa Babuyan Island. Ito po, pero pwede pa rin kasi hindi naman totally nabali o
meron pa rin yung ugat. Ayan po. Nakakatuwa lang kasi ang experience natin sa pagtatanim ng papaya, sabi ko nga kanina po, hindi po kailangan ng maraming oras o tutukan. Hindi mo kailangan tutukan ng pag-aalaga nito. As long na nakuan po na yun po, tatanggalin lang yung mga damo sa paligid tulad nito. Tapos yun din po, pagka malilit pa lang kailangan na nadidiligan, kasi pag nakabelo na po yan, mga 3 feet na po ang tangkad yan, eh buhay na po yun. Kumbaga bubelo na nakan, bubelo na po na lalaki. Yun po yung kainaman po ng papaya. Tapos pagka naantay mo na mapalaki mo, yung kilo kasi nito, ilang piraso lang, 1 kilo, malaki, laking bagay po. Kung halimbawa po 20 po 1 kilo, mainam na rin. 20, paano kung medyo tumaas pa? Kaya nga po, kung hindi mo talaga maasikaso masyado, sa 1 linggo pwede kang pumasyal sa farm mo ng twice a week. Yun po. Yun guys, so magpipitas po muna tayo. Medyo hirap po tayo na magpitas habang hawak ang camera. Hanggang dito muna guys, maraming salamat. See you sa ating next video. Salamat po, God bless po, mabait na lahat.